kulang isang oras na lamang po at inaasahan na natin na ang Santo Papa ay nasa magkakaroon ng welcome ceremony sa may Malacanang. Ang Santo Papa po ay nasa Nunciature sa may Maynila pa rin at inaasahan nga na sakay siya ng Pope Mobile patungo ng Malacanang at nakikita natin ngayon sa monitor na inaabangan na siya ng ating mga kababayan. Ito po ang ating live na kuha sa Palasyo ng Malacanang kung saan handa na rin ang mga tao dyan. Palace Guards at makikita po natin na yung mga tao po dyan, karamihan sa kanila nakaputi at dala po nila ang bandera ng Pilipinas at bandera ng Vatican State. Handang-handa na po dyan, nakikita natin, Audrey, na mayroong red carpet na inihanda para sa ating Santo Papa. Although itong ating Santo Papa, ayaw niya ng medyo bonggang preparasyon. Pero despite it, ang bansa natin ibinigay ang welcome na nararapat sa isang leader ng state at leader ng simbahan. Para sa ating mga tagapanood na interesado pong makita ng personal ang ating Santo Papa sa kanyang pagbiyahe mula sa Apostolic Nunciature papuntang Palasyo ng Malacanang dyan sa Maynila, ang dadaanan po ay Taft Avenue, left to Quirino Avenue, right to turn to Rojas Boulevard, P. Burgos Avenue to Finance Road, to Ayala Boulevard, to P. Casal Street, and General Solano Street to Malacanang. Alam mo, hindi lamang mga employees ang naroon para salubungin ng Santo Papa. Nariyan din ang diplomatic corps at iba't ibang cabinet members. Nakita na natin kanina mula dito sa ating footage si DOST Secretary Mario Montejo. And I'm sure tulad kahapon, Audrey, naroon ang mga sekretary ng gabinete ng ating Pangulong Benigno Aquino III. Okay, nakikita rin natin sa ating monitor naman yung sitwasyon ngayon sa may Quirino Avenue kung saan talagang libu-libong mga kababayan natin ngayon ang nag-aabang na rin para sa paglabas ng Pope Mobile na sasakyan nga ng Santo Papa. Kung mapapansin nyo po, medyo mataas na ang sikat ng araw at medyo naiinitan yung mga kababayan natin pero mukhang hindi nila alintana ito. Masulyapan lamang ang Santo Papa. Sa Malacanang, kung napansin nyo kanina, may mga nakasuit na mga ka-coat and tie na mukhang mula sa security force ng Vatican upang siguraduhin magiging secured or walang mangyayaring hindi maganda sa Santo Papa. Nandun na rin sila para sa final check-up na rin or final na pagtingin na rin doon sa mga lugar. Nakikita natin dito sa ating kanang video sa Malacanang kanina na naroon na rin at handa na rin ang si Finance Secretary Cesar Purisima at ang mga miyembro ng gabinete ay nakasuot ng barong habang ang mga miyembro naman ng Diplomatic Corps ay nakasuot ng suit. At ito pong mga iba pang, I think these are employees o na gustong masilayan ng ating Santo Papa. They're all wearing white at dala po nila ang bandera ng Pilipinas at bandera ng Vatican State. Alam mo, I wonder kung kaninong anak yung buhat-buhat na bata ni Secretary Purisima. Mukhang hindi niya palalagpasin yung pagkakataon na to ni Secretary para ipabless sa Santo Papa yung hawak-hawak niyang parang baby, no? Baby pa lamang. Baby. Siyempre, bihira ang ganitong pagkakataon na masilayan ng Santo Papa. Kaya naman ang ating mga pinuno ng pamahalaan ay pumunta dyan at mayroon din silang mga dalang, yun nga, yung kanina, yung bata, para masilayan ng ating Santo Papa. Pero, Audrey, itong si Pope Francis, talagang pinili niya, na ang makasalamuha na ang magkaroon ng VIP seats sa kanyang misa sa Luneta Park, sa Manila Cathedral, at maging sa Tacloban ay yung mga mahihirap nating mga kababayan at yung mga naapektuhan o sinalanta ng Bagyong Yolanda. At syempre ngayong umagang ito kasama rin natin dito sa may sa paghatid ng blow by blow ng mga pagganapan kaugnay pa rin sa Santo Papa ang ating kasamang si Snow Badwa. Snow, magandang umaga sa iyo. Yes, magandang umaga sa inyo.
kaibigang Audrey at Vivian, at patuloy pa nga po nating tinututukan ito pong pagbisita dito sa bansa ng mahal na Santo Papa si Pope Francis, kung saan 3 aktibidades po nakahanda sa kanya ngayong araw. Una nga po ay ang kanyang pakikipagkita sa mahal na Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa Malacanang, nasusundan po ng isang banal na misa dyan po sa Manila Cathedral, habang mamayang alas 5 naman po ng hapon ay nakatakda siyang makipagkita sa ilan pong mga kapuspalad nating kababayan at mga may sakit dyan po sa SM Mall of Asia. Sa ngayon po ay inaantabayan na ng paglabas ng Santo Papa mula po sa Papal Nunciature, kung saan siya po ay namalagi simula po kagabi, nang siya po ay dumating dito sa bansa mula sa Sri Lanka. At inyo pong natatanaw ngayon ang kahabaan ng Quirino Avenue, kung saan ay inaasahang dadaan ang Papal Convoy maya-maya lamang. Sa ngayon po, ilang mga reports ang ating nakuha kung saan ang mga handlers po ng Santo Papa ay hindi pa rin matiyak kung ang Santo Papa huba ay magdi-decide na sasakyan yung kanya pong Pope Mobile na ginamit na pangsundo sa kanya kahapon dyan po sa may Villamor Air Base, o kung siya po ay sasakay doon po sa isang limousine patungo po doon sa Malacanang. Sa ngayon po kasi ay talagang very tight na ang schedule ng Santo Papa, lalo nga po inaasahan na dapat at this point siya po ay lumalakbay na patungo po dyan sa palasyo ng Malacanang. At ilan po sa mga mahalagang tatalakayin of course ng Santo Papa sa Pangulo ay yun pong mga issue patungkol po sa paglaban din ng ating pamahalaan sa kahirapan, as well as yun pong global warming na naging very vocal po ang Santo Papa, lalo pa nung siya po'y bumibiyahe mula sa Sri Lanka, kung saan kanya nga pong sinasabi na ang global warming o yun pong pagbago ng panahon na atin pong nararamdaman ngayon, na isa ho ang Pilipinas sa talagang greatly affected dahil nga po doon sa mga lumalakas na mga bagyo natin, ay naniniwala ang Santo Papa na ito po ay man-made. Yan po yung Kalayaan grounds diyan po sa Malacanang Palace, kung saan ay naghihintay na rin po ang mga matataas na opisyales ng ating pamahalaan, as well as yun pong mga estudyante at yun pong mga taga-suporta ng Santo Papa at mga empleyado po ng Palasyo ng Malacanang. At sinasabi nga po natin mga kaibigan, at atin din po narinig na kabilang po sa mga ibibigay na regalo ng Pangulo sa Santo Papa yun pong imahe ng Birheng Maria na tinubog po mula doon sa puno, isa sa mga century-old trees na bumagsak dyan po sa Malacanang, bunsod ng bagyong Yolanda o ng Ondoy. Samantala, as early as 5:30 a.m. kanina, may ang mga lansangan po dyan sa may JP Laurel Street. Yan po ay isa sa mga lugar na adjacent dyan po sa may Malacanang at dadaanan po ng Santo Papa mamaya, ay puno na po ito ng mga tao, lalong-lalo na yun po mga well-wishers at yun po mga kababayan natin na gustong makita ang Santo Papa. Samantala, ito ho yung mga areas, yun pong mga lansangan na daraanan ng Papal Convoy mula po sa Apostolic Nunciature mula sa Malacanang, at yan po ay ang Taft Avenue, Quirino Avenue to Nagtahan, JP Laurel papasok nga po ng Malacanang. Pero on any eventualities, mga kaibigan, ay po pwede po yung dumaan sa may Taft Avenue and then kakaliwa sa Quirino Avenue, right turn sa Rojas Boulevard, and then they will take P. Burgos to Finance Road to Ayala Boulevard to Casal Street, General Solano hanggang sa Malacanang. Yun pong mga ruta na tinukoy ko, yan po yung alternatibo just in case po na magkaroon ng problema sa mga lansangan. Sa ngayon po ay atin na nakikita ang atin pong mga advance party mula po sa kapulisan na bumabagtas na at chine-check yun pong lansangan na daraanan dyan po sa may Quirino Avenue. At kung inyo mapapansin, maayos na maayos pa at disiplinado po ang ating mga kababayan, kung kaya't hindi pa ho natin napapansin yun pong mga human barricades ng kapulisan. But then again, very visible na po sila doon po sa mga gilid. Sa ngayon po yung area na yan, yung mga islands sa gitna po nung magkabilang panig ng Quirino Avenue, ay halos pinagbabawalan na rin po yan para doon po sa ating mga bystanders at mga well-wishers upang mas matiyak nga po ang seguridad na sa pagdaan ng ating pong Santo Papa. So,
Ang Santo Papa po ay makikipagpulong sa Pangulong Benigno Simeon Aquino III maya-maya lamang, and that's approximately mga 9:15 a.m. sa Palasyo ng Malacanang. At matapos po yun, siya nga po ay mangunguna sa isa pong banal na misa dyan po sa Manila Cathedral. At syempre yun pong mga aktibidades ng Santo Papa ay amin pong ihahatid sa inyo ng buong buo dito po sa inyong telebisyon ng bayan. Alam nyo, may ilan ho tayong mga kababayan na kanina pa hong madaling araw ay binitbit na rin yung kanila pong mga anak at yung kanila pong mga sanggol upang ito po ay mapabendisyonan doon po sa Santo Papa. At marami nga po ang natuwa doon ho kay Pope Francis kagabi dahil mula ho sa kanya naging pagbiyahe sa may Villamor Air Base hanggang doon sa Papal Nunciature, that's around 22.30 kilometers, ay hindi na ho talaga nagdesisyon yung Santo Papa na umupo sa kanya pong upuan sa Pope Mobile, bagkos ay talagang kanya pong in-enjoy at kanya pong binigyan ng mainit din po na pagmamahal yun pong ating mga kababayan na nagbigay naman po talaga ng very intense na pagsalubong sa atin pong Santo Papa. At ilan po sa mga kababayan natin may mga dala rin hong mga kung ano man, panyo, rosaryo at ilan pa hong mga bagay na nais ho nilang pabasbasan. At sabi nga po ng Simbahang Katolika, yun pong pagkaway ng Santo Papa, it is not necessarily a wave, dahil ito po ay nangangahulugan na kanya pong binibindisyonan at kanya pong inaalayan ng spirito mula ho sa mahal na Panginoon, yun pong ating mga kababayan. At ito po yung mga areas ng ruta ng Santo Papa, just in case kayo po ay nasa inyo pong mga tahanan at kayo po ay malapit lamang doon po sa mga areas na daraanan mamaya. Ito ho yan, yun pong Taft Quirino Avenue at yung Leon Guindod Dagohoy, yan po yung Ireland sa mga areas pa na daraanan. Samantala, balik muna tayo sa iyo, Audrey. Okay, mamaya Snow, kwentuhan mo kami kasi na-monitor ko kahapon, pinapanood ko yung itong PTV4 at saka IBC13 at kayo mismo yung nag-annotate doon sa may pagdating o sa may convoy ng Santo Papa papuntang Apostolic Nunciature. Pero sa punto pong ito, puntahan muna natin si kasamang Rocky Ignacio sa Palasyo ng Malacanang. Rocky, magandang umaga. Okay, babalikan natin maya-maya lamang iyang report ni Rocky Ignacio. Pero nakita naman natin, Audrey, kanina doon sa Quirino Avenue na very eager talaga itong ating mga kababayan na masilayan ng ating Santo Papa. Makikita natin na kahit gaano kabata nandoon nag-aantay sa ilalim ng init ng araw na ang gamit lamang na panangga sa araw ay ang mga flaglets na dala nila at mga towels para hindi sila masinagan itong init ng araw. Pero mamaya inaantabayan na natin ang pagdating ng ating Santo Papa dyan sa Palasyo ng Malacanang. Pero bago yan, makakapanayan muna natin sa linya ng telepono ang ating correspondent sa Malacanang na si Rocky Ignacio. Rocky, magandang umaga. Rocky, good morning. Hello, Rocky. Medyo choppy Rocky yung... is coming in choppy. Babalikan natin maya-maya pag naayos ang linya. Ang pinakahuling ulat mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Alam mo, kanina nabanggit nga ng ating kasamang si Snow Badwa na medyo parang delayed dahil ang ating pong Philippine Standard Time ay alas 8:38 na po ng umaga at inaasahan nga na ang welcoming ceremony para sa Santo Papa sa Malacanang ay 9:15. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa na natin nakikita yung Pope Mobile na lumalabas sa may Apostolic Nunciature. Pero itong ating miyembro ng pulisya ay sinesurvey na ang area para siguro na masiguro na ligtas at malinis ang dadaanan ng ating Santo Papa mula dyan sa Apostolic Nunciature sa Pasay City papuntang Malacanang. At para sa ating mga tagapanood, taga-subaybay na nais pong pumunta at masilayan ang ating Santo Papa, ang dadaanan po ay Quirino Avenue at maaari pong dumaan sa left to Quirino Avenue, right to Rojas Boulevard, P. Burgos Avenue to Finance Road to Ayala Boulevard to Picasso Street
at dyan po sa General Solano Street to Malacanang. Okay, sa puntong ito, balikan na natin ang ating Malacanang correspondent na si Ma'am Rocky Ignacio. Rocky, magandang umaga. Ano na bang sitwasyon dyan ngayon sa may Malacanang? Yes, maraming salamat. Pasado alas 9 nga ng umaga ay nakasahan at pagkakaloob ng welcome ceremony kay Pope Francis sa kanyang pagdating sa Malacanang. Ipagkakaloob ang ceremony para sa head of state ng pagkakaloob ng 21 salute. May ang sinunod at kaya ang alas ang isang tao na ito sino tulad sa bahagi ng restaurant, mga nagtaan hanggang sa kakabakan ng na sabik na tayo kay Pope Francis. Ang hindi naman na magpo-cover sa palasyo at kung madaling araw ay kailangan na nandito na kami sa loob ng palasyo. 26 na cabinet members ang makakain naman ng Pangulo na pangungunahan ni Vice President Jose Martinay dito sa pagsalubong kay Pope Francis sa Malacanang. Mahigit 4 na rang katao naman ang inaasang magiging General Orders ng Santo Papa sa kanya na makapagpasok sa palasyo. Sa mensahe ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, kaisa ang pamahalaan sa iyahan ng publiko sa pagdating ng Santo Papa. Ikinalugod din ng palasyo ang maayos na motorcade ng Santo Papa kagabi na nagpasalamat kay Pangulo Aquino. Dito nga sa ay handang-handa na para sa pagkakaloob kay Pope Francis, si Pope Francis, sa lubuhin ni Pangulo Aquino. Marami ng mga sabik na sabik nilo sa palasyo o sa Kalayaan Grounds na makita ang Santo Papa. Dan lamang din sa mga nakita natin mga cabinet members na nandito na rin na nagsihintay para sa gaganaping pagsalubong. Itong area ng Kalayaan Grounds dito sa kakalubang arrival honors at makikita na karamihan na ay nakalinya na rin yung mga empleyado ng Malacanang na binigyan ng pagkakataon na makita rin ang Santo Papa. At pagkatapos sa seremonya dito, si Pangulo at si Pope Francis ay papasok na sa loob ng Malacanang. So, yan muna ang ating pag-uulat nila dito sa Kalayaan Grounds para sa Malacanang. Rocky Ignacio. Maraming salamat, Rocky Ignacio. So makikita po natin mga kaibigan na handang-handa na po ang Malacanang para po salubungin ang Santo Papa sa kanyang pagbisita kay President Benigno S. Aquino III at maging ang ating mga kababayan po ay nagaantay na po at sabik na makita ang ating Santo Papa dyan sa kanyang dadaanan, particularly sa Quirino Avenue. So ang ating pong Philippine Standard Time ay 8:41 at again, ulitin ko lamang ang welcome ceremony sa Malacanang ay nasa mag-uumpisa ng 9:15. Pero kagaya nga ng nasabi ni Snow Badwa kanina, medyo parang naantala ata ang paglabas ng Santo Papa sa may Nunciature kung saan hindi pa natin nakikita ang Pope Mobile na bumabiyahe sa oras na ito. Alam mo Audrey, mayroong 3 Pope Mobile na pinrepare para dito sa 5 araw na pagbisita ng ating Santo Papa. Yung isa yung nakita natin kahapon na sumundo kay Pope Francis dyan sa Villamor Air Base, yung pickup type at mayroong at open, hindi siya bulletproof. At yung isa naman ay inspired ng jeepney kung saan kilala ang ating bansa. Diba? Okay, muli kasama natin ang ating kasamang si Snow Badwa, Snow, maaari ko bang itanong, kasi kahapon nagmo-monitor ako mula sa bahay, kayo yung nag-annotate ng mga pangyayari mula sa convoy mula sa may Villamor Air Base papuntang Nunciature. Anong experience to para sa iyo dahil tayo mga first-timers tayo sa pagko-cover ng papal visit? Talagang very heartwarming, Audrey, yung naging experience natin to cover yung kanya pong arrival dahil para hudo sa karamihan sa atin, lalong-lalo na po yung younger generations, this is the first time that a head of Vatican ng ating pong simbahang Katolika ay dumalaw po dito sa bansa dahil mantakin ho ninyo, inabot ho ng 20 years since yung last po na naging pagbisita dito ng pinakamataas na opisyales ng simbahang Katolika. It was Pope John Paul II nga po noon pang 1995. At nakita na rin natin yung pagtakbo ng teknolohiya dahil nga po
po along the way, no, sa mga dinaraanan ng Santo Papa na ang kanya pong naging convoy ay inabot pa ho ng 50 kilometers per hour yung speed, no, from the usual na around 15 to 20, nakikita mo yung mga cellphones at yung iba pang mga gadgets ng ating mga kababayan at ng mga kabataan particularly ay kanila pong ginamit, ano, upang talagang makapture yun pong precious moment na tatawid sa kanila at daraan ang pinaka-importanting icon, no, ng atin pong simbahan. At this point, mga kaibigan, ay atin pa rin pong hinihintay ang paglabas ng mahal na Santo Papa mula po dyan sa Papal Nunciature kung saan siya po ay magtutungo sa Malacanang. Ano? Pero at this juncture, Audrey at mga kaibigan, ay maaga pa dahil around 9:15 yung kanya pong expected arrival dyan po sa Malacanang Palace kung saan naghihintay na po ang mga kawani at ilan pang mga government officials sa pangunguna nga po ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Samantala, ilan ho sa mga lansangan pa rin, ano, nasarado dyan po sa may area ng Maynila ay ang kabuuan ng Taft Avenue, ang Quirino, Leong Ginto at Tagohoy dahil ilan ho yan sa mga bahagi na daraanan, ano, nun pong Papal Convoy mamaya at yun po yung mga adjacent roads. Sarado na rin po ang ilang portion ng Quirino Avenue mula Rojas Boulevard patungo po ng Leong Ginto. At kung mapapansin ho ninyo, mga kaibigan, ano, baka inyong inaaway yung mga telecommunication companies dahil sa wala ho kayong signal o hindi ho kayo maka-access ng internet sa pamagitan ng mobile data. Yan po ay bilang pagtugon ng mga telecommunication companies doon po sa kautusan ng National Telecommunications Commission na i-block po muna yung mga signal, particularly doon po sa may area sa palibot ng daraanan ng Santo Papa. Ito ho ay for security measures. At sa ngayon po, no, makikita natin, ano, na unti-unti na hong tumitirik at umiinit ang panahon sa mga lansangan, pero hindi ho yan nakakapigil para ho doon sa ating mga kababayan na i-brave dahil po sa kanilang mainit, ano, nakagustuhan na makita ito pong si Pope Francis. Samantala, just in case, no, gaya nga ng binanggit ko kanina, just in case ho na magkaroon ng problema yun pong mga lansangan, ang atin po magiging alternative route mula po sa Nunciature to Malacanang ay ang Taft Avenue, and then kaliwa sa Quirino, right turn to Rojas Boulevard, and then P. Burgos to Finance Road to Ayala Boulevard to P. Casal, General Solano, and then Malacanang. Yun po yung magsisilbing alternative route natin. Samantala, mga kaibigan, yan pong mga lansangan na dinaraanan at daraanan po ng Papal Convoy, yan po ay sarado na sa lahat ho ng mga klase ng sasakyan. Talagang lalakad na lamang ho yung mga kababayan natin. At atin rin pong tinanong yung atin pong mga otoridad kung paano naman po yung mga residente doon na may mga sari-sariling sasakyan. Sila ho pala ay binigyan ng special car pass, no, na talaga pong sinuri at siniyasat ng atin pong mga kapulisan as well as ng Presidential Security Group yung kanila pong affinity doon po sa kanilang mga lugar. Samantala, ito nakikita na ho natin ang Papal Convoy. I think this is the advance party nun pong Papal Convoy natin na dumaraan, ano, dito po sa may kahabaan ng Quirino Avenue. Nagulat din ho ako, no? Kahit kami ho dito sa studio ay nataranda, no? Dahil akala natin ito na ho yung talagang may lulan sa Santo Papa, no? At inaalam rin ho natin, ano, yung mga kaganapan pa dyan po sa palibot ng mga lansangang daraanan nito pong Papal Convoy maya-maya lamang. So, ang Santo Papa po ay tutungo at approximately 9:15 a.m. dyan po sa Palasyo ng Malacanang para po sa maikling pulong at pakikipag-usap at pagbibigay po ng guidance sa atin pong mahal na Pangulong Benigno Simeon Aquino III na alam naman po natin ay namana niya sa kanya pong butihing ina na si Yumaong Presidente Cory Aquino ang pagiging pong sagrado at sarado Katoliko. Ayun o, yung ilang sa mga kababayan natin, may mga dalahong mga imahe at mga rosaryo, gaya nga po ng aking nabanggit kanina, at ilan pa hong mga religious artifacts na kanila pong nais na mapabasbasan sa Santo Papa. Alam nyo, once in a lifetime ho, para sa ating mga pangkaraniwang Pilipino na makita at makadinig, no, ng banal na misa ng live mula po sa isang mataas na opisyal
ng simbahang Katoliko. At alam nyo, itong Santo Papa, supposedly, ang schedule po niya rito is 2016 pa, no? Dahil gusto ho yung itaon dun sa isang malaking Catholic event, no, na magaganap po dito sa Pilipinas. Subalit kanya pong ninais, ano, at kanya sinabi kay Cardinal Tagle na bakit kailangan ko pang maghintay ng 2016, bakit hindi nyo ako i-schedule dyan ng mas maaga. At yun nga po ang naging resulta, no, dumating po siya sa bansa kahapon at siya po'y mananatili dito ng 5 araw. Mahaba po yung kanya pong magiging stay na yan dahil magkakaroon din ho siya ng pagbisita dun ho sa mga areas na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. May halos 2 taon na po ang nakakaraan at doon, ano, nais ho nating malaman din yung kanya pong ibibigay, ano, na pag-uplift doon sa spirit ng ating pong mga kababayan na talaga naman pong nawalan, hindi lamang ho ng mga ari-arian, kundi ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam mo, Snow, ano, napag-uusapan namin kanina ni Vivian dito na yung mga naging pagbisita ng Santo Papa sa ibang bansa kung saan hindi siya sumusunod sa schedule minsan at kapag meron siyang napansin na mga na gusto niyang lapitan, lalo na may mga sakit, mga kabataan, medyo nadidelay ng konti yung kanyang schedule. At siguro, itong mga kababayan natin ngayon, na mga naghihintay sa kanya na dumaan yung Pope Mobile, ito rin yung inaasahan, ano, kaya sila may mga sinama nila yung kanilang mga anak o yung mga may mga sakit dyan, ay baka sakaling huminto sa kanilang Santo Papa at i-bless sila. Pero sa pagkakataong ito, ang ating Philippine Standard Time ay alas 8:50 na ng umaga at 9:15 nga naman inaasahan ang welcoming ceremony sa Malacanang. Medyo lumiliit yung chansang ito. So, kagabi kasi, Audrey, ini-expect natin na i-break ng Santo Papa yung protocol, no? Normally kasi, kaya nga na sinabi mo, pahihintuin niya yung kanyang Swiss driver, no? Who is a Swiss guard. No, pero kagabi kasi medyo madilim yung mga area, so siguro delikado. Malamang yung kanya pong mga close-in security ay sinabihan itong Santo Papa na wag na muna siguro kasi kung mapapansin mo naging matulid din yung kanyang pagbagtas, no? Pero sa ngayon mula Nunciatur to Malacanang, there is a slight possibility, ano, na posibleng gawin niya po yan, lalo pat kagabi, no? Yung spokesperson po ng Vatican ay sinabi na talaga pong tuwang-tuwa yung Santo Papa sa naging mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa kanya dahil ayon nga po sa mga pahayagan, ano, he was treated like a rock star dito po sa Pilipinas dahil talagang buong bansa tumigil, no, hindi lamang yung mga nandoon sa mga lansangan, ano, na dinaanan, kundi maging yung mga nasa kanilang mga tahanan. Kahit nga dito sa opisina kahapon, Audrey, ay talagang yung mga empleyado natin, ano, nakatutok doon sa telebisyon, monitoring and witnessing yung kanya pong arrival, no. Pero siguro ngayon kung siya hihinto 1 o 2 beses o 3 beses, Audrey, hindi yan makakasakit ng gaano doon sa kanya pong schedule, lalo pat ang mahal na Pangulo ay game naman, ano, na naghihintay sa kanya pong very important na bisita dyan po sa Malacanang. At yan po ay mangyayari maya-maya lamang at yan po siyempre ihahatid namin sa inyo dito po sa Telebisyon ng Bayan. Okay? Napansin ko lang, Snow, ano, yung mga kababayan natin, yung may ibang mga kababayan tayo dyan sa may pinapakita natin sa monitor na nakakalagpas sila doon sa may parang nasa barricade, ano? Hindi katulad kahapon na talagang nandun lang sila sa loob. Pero sana, ano, makikooperate sila maya-maya pagka dumaraan na dyan ang motorcade ng ating Santo Papa. Pero so far, no, sa akin namang observation, mukhang tahimik naman ang ating mga kababayan sa kanilang pag-aantay sa ating Santo Papa. Napakaraming bata, ano, na excited na makita ang Santo Papa maya-maya lang. Okay, ito na, mukhang lumalabas na ang Pope Mobile mula sa Apostolic Nunciature. Pero hindi sakay yung Santo Papa, kung mapapansin mo, ayun, no? Sakay siya. Nandito siya sa limousine. Ni atin pong tinukoy kanina at siya po yung nakalabas na dyan po sa may Papal Nunciature. At kung mapapansin mo, kahit mainit yung panahon, ano, kumpara doon sa Vatican, nakababa po yung bintana ng Santo Papa. Ito na yung sinakyan niya, no, Audrey. It's for the reason siguro na very tight na yung schedule, no, ng Santo Papa. And he is now traversing yan pong area ng Taft Avenue, no, kung saan ito paliko na po sila sa May Quirino Avenue. Yan po yung ikalawang lansangan na daraanan ng Papal Convoy. At mapapansin mo, Audrey at mga kaibigan, napakabagal po nung takbo ng kanya pong motorcade.
ito po'y sa kadahilanan na malamang nakiusap po itong Santo Papa sa kanya pong security group na bagalan at nang sa gayon ay hindi naman masayang yung paghihintay ng atin pong mga kababayan. Kasi yung iba ho dyan, as early as 4 a.m. ay nandiyan na sa may area po ng Taft Avenue, ng Quirino Avenue upang makita, masilayan at ma-experience po ang mabasbasan ng Santo Papa. Medyo huminto yung kanya pong Pope Mobile. Mukhang inaabot ng Santo Papa yung kamay ng ibang mga naghihintay nating kababayan doon. Mukhang mas mabagal itong takbong ito kaysa nung kahapon. At ayan nakita ninyo, bumaba na yung ilan sa mga kapulisan natin. Pero we would also like to credit yung ating po mga kababayan na nandiyan dyan dahil talagang very disciplined at organized yung kanila pong pakikipartisipa dito po sa pagbibigay ng well wishes sa Santo Papa. At ayun po, ang Santo Papa nagbibigay po ng kanyang basbas at kumakaway pa doon po sa ating mga kababayan, particularly yung nasa right side po ng mga lansangan ng Quirino Avenue. Napakaswerte nitong lugar na to, Audrey, dahil ngayon dinaanan ng Santo Papa. Dati na-shootingan pa ho yan ng Born Legacy. So talagang isa ho ito sa mga magsisilbi sigurong historic landmark o avenue dito po sa ating bansa. So ang motorcade po patungong Malacanang ay nagsimula na, kung saan ang Santo Papa ay nandiyan po sa may area ng Quirino Avenue at maya-maya po yan ay kakanan sa may Rojas Boulevard. Medyo mabagalo kung inyo mapapansin yung kanila pong convoy. Ito po ay sa kadahilan ng siguro naramdaman ng Santo Papa yung init ng pagmamahal at pag-welcome sa kanya at pagtanggap ng atin pong mga kababayan, kaya't kanya pong ninais na mas bigyan ng mas mahaba pang panahon dahil hindi lamang yung kagabi na halos dumaan lamang siya, but then again he still managed to stand dun sa kanya pong Pope Mobile in the whole duration nung kanya pong biyahe. At sinabi nga po ng MMDA na sa kabuuan po ng pagstay ng state visit dito ni Pope Francis kanila pong tiniyak yun pong apat na major points ng kanila pong mandato ngayon. Yan po ay ang security, yun pong crowd and traffic management, at yun pong pag-secure doon po sa mga lansangan. At ito, mapapansin ninyo, ang Pope Mobile ay binigyan na ho ng daan doon sa magkabilang side para yun pong mga nasa left part ng nasa island po ng Quirino Avenue ay magkaroon din ho ng pagkakataon na makawayan at masilip ito pong Santo Papa. Alam niyo, nakakatuwa pa ho dahil ang palasyo ng Malacanang ay kanila po talagang iniutos sa lahat ng mga broadcast outfits na huwag i-credit ang RTVM, huwag i-credit ang Maro at ang PTV, bagkos ay ipakita sa sambayanan at sa lahat na ito po ay joint venture at ito po ay talagang pinagsanib na puwersa ng lahat ng mga networks. Ito pong ating coverage dahil yung mga videos, ilang mga cameras at ilang mga equipment na atin pong ginagamit ay hindi lamang po talaga yan sa PTV at sa RTVM, kundi maging dun sa iba pang mga private networks and commercial television networks. Nasa kahabaan pa rin po ng Quirino Avenue ang papal convoy at mapapansin ninyo yung mga kababayan natin ay talagang mainit na inaabangan at sila po ay naghihiyawan. I'm sure nadidinig nyo rin ho yan sa tuwing ang Santo Papa po ay daraan dun ho sa may kanilang pwesto. Ayan, medyo dinidikit pa nung kanya pong Swiss Guard, yun pong Pope Mobile, dun ho sa mga tao na pilit ho na hinahawakan yung kamay nito po si Santo Papa. At alam mo, Audrey, yung singsing na suot ng Santo Papa, yan pala ay napaka-makabuluhan para sa ating mga Kristiyano dahil yan ay sinasabi na nagmula pa doon ho sa isa sa mga santo natin na nakaagapay ng Panginoong Hesukristo nung kanya pong kapanahunan. Yan yung hinalikan din mismo ng Pangulong Aquino pagsalubong niya
kay Pope Francis kahapon. Kahapon dun sa may Villamor Air Base. At ayan po ang Santo Papa, no, suot niya, no, unlike last night, yung kanya pong sushi to, yung kanya pong parang sombrero ay suot po niya kasi kagabi kagabi dahil sa lakas ng hangin Sa Villamor Air Base. Oo, natanggal yan sa may Villamor Air Base at ninais niya na wag na munang isuot, at nang sagay na hindi maging uneasy yung kanya pong pakikipag-usap at pakikisalamuha sa atin pong mga government officials at doon po sa ating mga kababayan. So, mabagal, no? Ito pong takbo ng papal convoy dahil nga po sa talagang pinagbibigyan this time nung atin pong Santo Papa yung ating mga kababayan. Kasi kagabi, no, we'd like to believe na for security purposes dahil madilim na ho yung paligid. Tapos may ilan pang mga elevated areas dun sa dinaanan niya, no, mula sa Villamor Air Base ay talagang hindi na ho pinabagal yun pong lansangan. And we're looking at some areas dyan po sa may Nagtahan Bridge, no, kung saan ay may mga kababayan tayo, unorganized group, no, na naghihintay na rin po sa Santo Papa, bitbit ang kanila pong mga placards, no, kanila pong mga bandila at yung mga pamaypay nila, isang organisasyon po ito, no, na alam mo, hindi lamang mga kababayan natin dito sa Maynila ang talaga pong nagtungo, no, dun sa mga areas na daraanan, kundi maging yung mga kababayan ho natin sa probinsya, may iba galing para sa iba't ibang panig ng mundo, no, nagtungo, no, tinaon na yung kanilang bakasyon dito po sa Pilipinas sa pagdating ni Pope Francis. Si Pope Francis po, mga kaibigan, ay kilala sa kanya pong tunay na pangalan na Jorge Mario Bergoglio. At siya po ay ipinanganak sa Buenos Aires, Argentina. Isa ho siya dun sa mangilan-ngilan, na non-Roman Pope natin. At siya po ay naging Catholic priest noon pong 1969. Pero alam niyo po ba na bago po siya naging isang pare, siya po ay nagtrabaho bilang chemical technician at take note, Audrey, naging nightclub bouncer din ang Santo Papa. Kaya pala medyo malaki rin yung kanyang katawan, ano? At siya po ay naging Pope matapos nga po na mag-resign si Pope Benedict XVI at siya po ay na-anoint, no, bilang Santo Papa noon pong March 13, 2013. So magdadalawang taon na ho, na nakaupo bilang Santo Papa, ito pong si Pope Francis. Samantala bukod ho doon sa ating mga miyembro ng kapulisan na mukhang hindi na ho kinailangan pa ang human barricade, dahil organized namang maayos yung ating pong crowd, no, well controlled. Meron din hong mga street sweepers, no, ang tumulong sa ating pong multiplier forces para maging gabay, no, doon ho sa pag-organisa ng kapayapaan at kaayusan doon ho sa mga lansangang daraanan. At ito pong Pope Mobile ay inaasahang daraanan, no, dito po sa may area ng Nagtahan maya-maya lamang. Pero at this juncture, sila po ay nasa may kahabaan pa ng Quirino Avenue at maya-maya, no, ay inaasahan natin na ang Pope Mobile ay mas magiging mabagal pa, no, yung pagbagtas dito po sa may Nagtahan, kung saan ay may malaki pong pulo ng ating mga kababayan ang dito po ninais na maghintay. Again, mainit po yung mga lansangan, dahil sa ang atin pong mga security at yung PNP ay pinagbawal po ang pagdala ng payong, no, dahil nga po sa nais, no, na matiyak na secured yung kanya pong pagbisita dito po sa ating bansa. At alam niyo naman po, ang Pilipinas, isa ho ito sa pinaka well-organized, no, pagdating po doon sa paglalatag ng seguridad at pag-host, no, at pagiging punong abala sa isa pong major event. Dahil katunayan, aside from ito pong papal visit, ay tayo po ay mag-host din ng ASEAN Summit.